Sa ikalimang sunod na linggo, tataas na naman ang presyo ng diesel. Ang price hike bukas ang pinakamataas ngayong taon para sa diesel. Sa anunsyo po ng Shell at Clean Fuel, 4 na piso kada litro ang dagdag dyan. Nito pong nakaraang linggo lamang, tumaas din yan ng 3 pesos and 50 centavos. Kung susumahin na ang price hike bukas, aabot na po mula 57 hanggang 70 pesos ang kada litro ng diesel sa mga gas station sa Metro Manila. May 50 centavos naman na dadagdag o dagdag kada litro ng gasolina bukas. Tataas din po ang kerosene sa Shell. 2 pesos and 75 centavos naman ang dagdag sa kada litro niyan. Wala pang anunsyo ang ibang oil companies. Bukod sa pinag-aaralang taas pasahe ng LTFRB, fuel subsidy para sa mga tsuper ang tugon ng gobyerno sa sunod-sunod na oil price hike. Hiling ng tsuper na nakausap ng GMA Integrated News, sana ay dumating nga ito at hindi paasa lamang. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kape na lang ang panlaban ni Jeffrey Padua sa kanyang pamamasada sa madaling araw. Ilang linggo na kasing tumataas ang produktong petrolyo. Pero hanggang saan kaya aabot ang sipag at diskarte niya kung may napipintong oil price hike uli ngayong linggo, nakakain na naman sa kanyang kita. Malaki epekto sa amin, sir. Kasi gawa nga po ng mataas na ang presyo, tataas pa lalo, di lalo kami mahirapan. Malit na nga kinikita namin, lalo pang dadagdag yung pagtaas ng presyo ng gas. Pag masipag ka, sir, mayroong mga 500, 700, gano'n. Kaya sobrang sipag na yun, ha. Kaya dami na rin kasi ng mga sasakyan ngayon, eh. Ayon sa Department of Energy, tila hindi pa magpapaawat ang pagtaas ng presyo ng krudo dahil nagbawas ng produksyon ng Saudi Arabia, isa sa mga pangunahing pinagkukunan nito. Ayon sa Department of Transportation, nakatakdang maglabas ng gobyerno ng 2.95 billion pesos na fuel subsidy para sa mga public utility vehicles. May nakalatag na ayudang 10,000 pesos sa mga modern public utility jeepney at modern UV Express, 1,000 pesos naman sa mga tricycle drivers at 1,200 pesos sa mga delivery riders. Malaking tulong sana para sa mga tsuper tulad ni Arnel Aquino na marami rin nakakompetensya sa pila, pero ayaw na raw nilang umasa rito. Kung meron, thank you raw. Kung wala, tanging sipag ang maaasahan. Yun nga yung mahirap eh. Papaasahin lang kami sa wala pero hindi naman dumarating. Mahirap sa amin sir, mga driver gawa, lalong-lalo na sir sa amin. Mga boundaryan lang kami. Tapos yung pamasahe, hindi pa rin nagbabago. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga magulang po dyan, simula na po ngayong araw ang enrollment sa mga pampublikong paaralan para sa school year 2023-2024. Kasama po riyan ng East Central Integrated School sa Dagupan, Pangasinan, nagsisilbi pa rin pong evacuation center sa ilang apektadong residente ng baha. Tiniyak po ng DepEd Schools Division Region 1 na hindi maapektuhan ng baha ang pagsisimula ng klase sa August 29. Ayon sa DepEd Memorandum, hanggang August 26 ang enrollment period sa lahat po yan ng pampublikong paaralan. 3 linggo bago ang balik eskwela, kumustahin natin ang presyo ng ilang school supplies sa Divisoria. Balita hatid ni Nico Wahe. 2 linggo na raw nagtitinda si Mang Nonoy ng bag pang eskwela rito sa Divisoria. Pero hanggang ngayon, halos wala pa raw siyang benta. Matumal po sir matumal pa. Halos wala pang bumibili. Yan ay kahit pa medyo mura na ang tinda niyang bag. Ang bag pang elementary, 2 for 150 pesos lang. Ang bag naman sa pang high school, 200 pesos ang isa. Naabutan ko namang bumibili ng ballpen at highlighter ang estudyanteng si Rakma. Inuna na raw niya muna ito para kahit papaano ay mabawas na sa bibilhin pa ng kanyang mga magulang. Meron ka ng gamit sa eskwela? Wala pa po. Bakit wala pa sa August 20? Matagal pa naman po eh. Pinag-iipunan pa po yung iba. Nag-advance lang po ako ng mga medyo pricey na gamit. Dito sa binibilan niya, nakahapon lang nagsimula magbenta ng school supplies. Paisa-isa pa lang din daw ang namimili. Medyo hindi pa po nararamdaman yung pagkabilan kasi hindi pa po sabay-sabay yung pagpasok po ng mga estudyante. Meron naman po paisa-isa kasi hindi pa po nare-release yung mga kung anong kailangan ng estudyante. Ngayon lang daw sila ulit nagtinda ng school supplies. Ang huli ay noong 2019 pa o bago magka-pandemic. Ang kapansin-pansin ay ang pagmahal ng school supply lalo na ng notebook. Noong 2019, 11 pesos lang daw bawat isa ang composition notebook na manipis, nakatahiman o may spring. Ngayon, 25 pesos na ang benta nila. 24 pesos naman ang writing notebook. Ang lapis, nasa 10 to 15 pesos ang presyo, depende sa klase.
10 pesos ang ballpen. Nasa 50 to 100 pesos naman ang pencil case, depende sa klase. Ang pambura, glue at pantasay, 20 pesos ang isa. Ganon din ang marker at highlighter. Ang crayons, 40 pesos ang single o yung 8 pieces. 20 to 35 pesos naman ang watercolor. 10 to 20 pesos ang bentahan ng gunting. Ang papel naman na pang grade 1 to grade 4, 20 pesos ang presyo. 35 pesos naman ang intermediate pad. Ang ruler ay 25 to 50 pesos ang kada set. Malaki rin ang itinaas ng bentahan ng uniform. Sa tindahang ito, ang dating 300 pesos na isang set ng uniform ng mga babaeng elementary student, 350 pesos na ngayon. Ang panlalaking elementary uniform, 350 to 380 pesos na ngayon, ang dating nasa 230 pesos lang. Kung ayaw naman ng set, may paisa-isang pwedeng bilhin. Gaya ng polo na 250 to 280 pesos ang presyo, depende sa size. Ang slacks na pang grade school, 230 to 250 pesos ang kada piraso. 300 to 350 pesos naman ang pang high school. Sa palda, 150 to 180 pesos ang pang grade school, habang 250 to 300 pesos ang pang high school. Ang plain white shirt naman, binibenta ng 100 to 150 pesos, depende sa size. Ang puting sando naman ng undershirt, 2 for 150 pesos ang benta. Ang black shoes naman, 230 to 250 pesos ang sa panlalaki. 170 to 200 pesos ang sa babae. Ang pambata, binibenta ng 170 to 180 pesos. May mabibili namang 3 for 50 pesos na medyas. Inaasahan naman ng mga nagtitinda ng school supplies na mas lalakas ang kanilang benta habang papalapit ang pasukan sa August 29. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umarangkada na rin po ang Brigada Eskwela ng DepEd bilang paghahanda sa susunod na school year. At may ulat on the spot si Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Russell? Connie, pinangunahan ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang national kick-off ng Brigada Eskwela rito sa Tarlac National High School. Iba't ibang isyu rin sa sektor ng edukasyon ang sinagot ng DepEd, kabilang na dyan ang mga paaralan na hindi pa handa para sa pagsisimula ng klase sa August 29. Sa Tarlac National High School, sinimulan mismo ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang national kick-off ng Brigada Eskwela. Naging maikli ang mensahe ng Vice Presidente. Nanawagan lang siya na buhayin ang bayanihan sa Brigada Eskwela. Ayon sa DepEd, target nila ang simple pero mas maayos na implementasyon ng Brigada Eskwela. Sa implementing guidelines ng Brigada Eskwela, tinanggal na ang Vesper Implementing School at iba pang aktibidad para masigurong iikot lamang sa volunteerism ang Brigada Eskwela. Inabisuhan rin ang mga guro na mahigpit na ipagbabawal ang koleksyon para sa Brigada Eskwela, pero pinapayagan naman ang voluntary contribution. Samantala sa presscon, binanggit ni DepEd USEC Attorney Michael Waslipowa na nasa 353 na paaralan sa bansa ang nakapagtala ng infrastructure damage sa hagupit ng bagyong Egay at Falcon. Ang ilan sa mga silid-aralan natanggalan ng bubong. Naglabas na ang DepEd ng 2 billion pesos mula sa Quick Response Fund para sa gastusin o repair sa pagsasaayos sa mga nasilang silid-aralan. Magtatayo rin ng temporary learning space ang DepEd. Pero kung hindi man umabot sa August 29 na simula ng klase, ipatutupad muna ang blended learning. Sinagot rin ng DepEd ang issue sa kakulangan ng guro. Target ng DepEd ngayong taon na makapag-hire ng mahigit 9,000 na karagdagang guro. Samantala, nagsimula na rin ngayong araw ang enrollment sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ayon sa DepEd, inaasahan nila ang 28.8 million na bilang ng estudyante na mag-e-enroll hanggang sa August 26. May tatlong paraan ng enrollment, ang in-person, online enrollment at drop-box. Connie, sirabi rin ng DepEd na puspusan ngayon yung konstruksyon ng mga karagdagan o additional na classroom, katuwang nila dyan ng DPWH. At malaking bagay rin umano yung pagkakaroon ng blended learning para kahit papaano hindi na maramdaman masyado itong ang epekto ng shortage sa guro at sa mga classroom. Samantala dito sa Tarlac National High School, nasa 13,000 estudyante ang inaasahan nila para sa enrollment para sa school year 2023-2024. Yan ang latest mula rito sa lalawigan ng Tarlac. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Bago pa man magpasukan, nabalot ng putik ang ilang paaralan sa Kawayan, Ilocos Sur dahil sa pagbaha dulot ng masamang panahon.
Dumukot na ng pera mula sa sariling bulsa ang mga guro para magbayad ng mga tutulong sa paglilinis sa Pantay Tamurong Elementary School. Tumulong na rin ang pulisya. Sa Pantay Tamurong National High School naman, nalubog ang ilang kwarto kabilang ang computer room dahil sa lagpas taong baha. Hindi na naisalba ang mahigit 100 computer at laptop. Mga kapuso, meron po tayong bagong makakasama ngayong araw sa paghahatid ng latest showbiz news sa Star Bites. Welcome sa Balitang Hali, Aubrey Carampel. Salamat, Connie. Handa raw ang Filipino-American singer and rapper na si Easy Mill o Ezekiel Miller na i-share ang Pinoy music sa global stage. Ang Star Bites hatid ni Katati Bayan. Sa kanyang trending hits tulad ng Panalo. At Up Down na umani ng milyong-milyong views online. Patuloy sa global music scene ng Phil-Am singer-rapper at composer na si Ezekiel Miller o Easy Mill. Narinig at nagustuhan daw ng award-winning rapper and producer sa sina Eminem at Dr. Dre ang kanyang single na Up Down. At pumirma si Easy Mill bilang isa sa roster of talents ng Shady Records ni Eminem at record labels ni Dr. Dre na Interscope Records at Aftermath Entertainment, na kinabibilangan din ng award-winning artists na sina Kendrick Lamar at Silk Sonic. May collab pa sina Easy at Eminem ang The Realest. Just trying to keep myself calm and collected, but it's just it's surreal, you know. Actually, a couple of days, parang nagawa ko na yung beat ng Realist, and I didn't even know that like it was them yet. And then finding out that it was them, nabaliw na lang po ako. Narinig ko sa kanila yung instrumental ng Realist ng mismo na yun, and Dre said like, "Yo, Marshall gonna eat that up," and then. Yeah, and then M at the background of the studio was like, "Yep, give it to me." Sabi ni Eminem, very selective ang Shady Records sa kanilang talent. At rare pa nga raw na nag-co-sign sila ni Dr. Dre para kay Easy Mill. Para raw kina Eminem at Dr. Dre, they found something special nang marinig nila ang music ni Easy. Mataas raw ang paghanga ni Easy sa dalawa na itinuturing daw niyang mentor sa musika. Ngayon, ready na si Easy na i-share sa global music stage ang musikang Pinoy at original Pinoy rap. Pinoy rap, it's trying to evolve as well with the times. So, like just being part of that as well. Gusto ko rin na napagtotoo na ako napansin yung mga Tagalog rap, yung pure. Kasi iba rin yung parang katas nun eh, yung parang pakiramdam kapag yun yung pinapakinggan natin. Kaya, so, y'all can also expect me being a part of that. Mensahe naman ni Easy sa young Filipino rappers. Keep going. Pagpatuloy mo lang. Wag mo susukuan yung pangarap mo. Promise. Kung gaano man kahirap ngayon, kung sa tingin mo like it's like so hard to reach, just keep on keeping on, man. Kaya natin to. Katati Bayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bilang sagot sa big-time oil price hike, pinag-aaralan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagpapatupad ng taas pasahe sa mga pampasaherong jeep. Ang taas pasahe maaaring maglaro mula 20 hanggang 50 centavos. Kakailanganin pa riyan ang pagpayag ng National Economic and Development Authority dahil baka may epekto ito sa pangkalahatang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Dagdag naman ng LTFRB, makatatanggap ang mga tsuper ng fuel subsidy mula sa gobyerno. Taas pasahe nga po ang isinusulong ng ilang transport group dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel. Sa gitna ng balitang yan, nakasala ngayon sa Balitang Hali ang National President ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas na si Orlando Marquez. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Sir Rafi. Magandang tanghali sa milyong-milyong manonood at nakikinig. Opo, kumusta po ang diskarte ng inyong mga miyembro sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng diesel? At magkano po yung ipinapanawagan yung taas presyo sa pamasahe?
Wala pa kaming file doon sa pataas pamasahe sa Rappi. Ang aming na-file pa lang ay yung surcharge dahil nga hindi namin iakalain na ganito na naman, bumalik na naman nitong epekto ng pagtataas nitong mga oil company dahil nga sa kanilang kalayaan dahil sa batas na deregulation law, so tayong lahat sa buong sambayan ng Pilipino ay nagdudusa dito ho sa batas na deregulation law. So sa palagay niyo po, yung surcharge na hinihiling nyo, hindi na ito makakasapat pa? Ay hindi na makakasapat pa po doon sa itataas na naman po bukas na 4 pesos and 10 centavos. Kaya kami po ay mag-uusap. Actually, nandito kami ngayon sa Circle sa Quezon City at nandito lahat yung mga national leaders ng mga iba-ibang transport group. So pag-uusapan namin mamaya po mga after lunch. Posible ho bang palitan niyo lang yung surcharge at hihingi kayo ng panibagong dagdag pasahe? Or hahayaan niyo lang po muna maaprubahan ng LTFRB ito? Ayahan muna namin po ito na maproba ng LTFRB sa Rappi at kami kung ano yung tugon na mapag-usapan namin ngayong tanghali dahil kasama namin dito ang Piston, kasama namin ang Peugeot, Altodap, Pasang Mazda, yung LTAP. Marami po kaming mga transport, yung Acto nandito. Kaya kami po ay magmi-meeting ngayong tanghalian dito sa Max Chicken. Kasama po ba rito yung ibibigay niyong position letter na sa Kongreso patungkol dito sa inyong issue? Hindi pa sa Rappi at yung pong aming ipapile sa ay tungkol naman po doon sa mga additional na naman ng MBUC dahil hindi naman natutugunan yung pinangako ng batas na MBUC na wala na tayong mga madadaanan na hindi asphalt overlay. Pero sa buong Pilipinas, sa aming inventory, wala pang 50% sa national road na naka-asphalt overlay. Tugon sa binabayaran natin na motor vehicle user charge. Ano naman po ang tingin nyo sa fuel subsidy para sa public utility vehicle drivers and operators na ilalabas po ng LTFRB? Ito sa Rappi, yung fuel subsidy, ito po yung tawag namin dito ay panghimagas lang ng sakit ng tiyan. Parang ganun lang po ito. Dahil ito kasing oil deregulation law, talagang ito lahat ang nagpapahirap magsimula po sa buong ekonomiya natin, kuryente man, pagkain man, lahat po ay ito po yung sinasagasahan dahil nga po itong deregulation law na ito ay mayroon po maraming interesado na nagpasa ng batas na sila po yung nagninegosyo nitong batas na ito. Hanggat buhay po itong oil deregulation law, sa tingin nyo may long-term solution po kayo nakikita tungkol dito? At ano po yun? Mayroon po kaming long-term solution sa Rappi na aming ipinapanukala na sana ay magkaroon naman po ng budget ng public transport sector na dahil sa buwis namin na napakalaki, sana ho ay mabigyan ng solidong buong na pondo para dito sa transport modernization. Kaya po kami ay naglatag na po ng position letter sa Kongreso kay Madam Gloria Macapagal Arroyo at saka kay Congressman Ropos Rodriguez, kay Congressman Acop at saka doon sa aming party list na umuupo ngayon na nakausap na kami ay si Madam Congresswoman Cindy Bautista ng Damper Party List. Ano po mensahe nyo sa ating mga commuter na direktang apektado ng panukalang taas pasahe? Kami po ay talagang nananawagan na kami po ay hindi po kami nagdideklara ng strike sa ngayon dahil po naintindihan namin ang pangangailangan ng ating gobyerno, naintindihan namin ang problema ng ating Pangulo na sinabi ko nga kanina sa isang interview na naintindihan namin yung sinabi ng Pangulo na lagi kong idinidin na ang sigaw ng Pangulo, problema nyo, problema ko. Pangarap nyo, pangarap ko. Iyan ho, sana ho ay tugunan ng ating Pangulo dahil kami sa hanay ng transportasyon ay hindi pa po kami hinaharap simula umupo ang ating Pangulong BBM. Kaya sana po, pangarap din namin na makaharap sana po ang ating Pangulo. Nabanggit niyo po yung tigil pasada hindi niyo gagawin sa ngayon. Pero isa rin po ba ito sa inyong mga gagawin? Posible kapag hindi kayo sa tingin niyo pinakinggan? Siguro hindi namin muna masabi sa ngayon dahil nga sana pakinggan kami ng Pangulo dahil ang ating naman Secretary ng Department of Transportation, Chairman ng LTFRB, hinaharap naman po kami lagi, lahat ng problema ay napag-uusapan naman po namin. Kaya kami po bilang isang anak ng ating bansang Pilipinas
ay siguro yung anak ay kailangan naman kalingain naman ng isang ama. Sige po, patuloy po kaming tututok dito sa issue ito. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Sir Rafi, at mabuhay ka at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Tulong-tulong po tayo na ang sigaw, ito yung slogan namin ang ating transportasyon ngayon, Sir Rafi. Sigaw mula sa hanay ng transportasyon. Edukasyon ang solusyon. Salamat hindi po. korupsyon. Salamat po. Thank you po. Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, National President Orlando Marquez. Alamin na po natin kung magtutuloy-tuloy nga ba ang maayos na panahon sa maraming bahagi ng bansa. Narito na po si Katrina Son mula sa GMA Integrated News Weather Center. Katrina? Salamat, Connie. Mga kapuso, may mga namamataang kumpol ng mga ulap o cloud cluster sa labas nga yan ng Philippine Area of Responsibility. Nasa bandang silangan iyan ng Mindanao ayon sa Pag-asa. Mababa naman ang tsansa nito nga nasabi nga na cloud cluster na maging isang bagyo pero patuloy pa rin itong binabantayan. Sa ngayon, itong hanging habagat ang nakakaapekto sa western section ng Luzon habang posible muli ang local thunderstorm sa iba pang panig ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng northern at central Luzon. Uulanin din ang ilang panig ng Calabarzon, Mimaropa Region, Visayas at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan mga kapuso dito nga yan sa Metro Manila. Dahil sa hanging habagat, maalon pa rin at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa northern coast ng Ilocos Norte at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Magiging maalon din sa mga dagat na sakop ng Batanes. Ako po si Katrina Son. Iyan ang latest mula sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, anuman ang panahon. Aminado po ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na limitado ngayon ang supply ng mga isda at iba pang seafood. Sa panayam po ng Super Radio DZBB kay BFAR spokesman Nazario Briguera, sinabi niyang may pagtaas na ng presyo sa mga isda na galing sa mga rehiyon na tinamaan ng habagat at mga bagyong Egay at Falcon. Nabawasan daw ang araw ng pagpapalaot ng mga mangingisda dahil sa masamang panahon. Aabot po sa mahigit 600 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng pangisdaan mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon at Mimaropa. May mga rehiyon naman na hindi naapektuhan, kaya doon na muna pansamantalang kumukuha ng supply ng isda, lalo para sa Metro Manila. Tiniyak din po ng BFAR na patuloy ang pagbibigay nito ng ayuda sa mga mangingisda. Good news sa sports! 33 medalyang inuwi ng National Junior and Youth Weightlifting Team ng Pilipinas sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Delhi, India. Para po yan sa iba't ibang kategorya katulad ng snatch and clean and jerk. Sa mga medalyang napanalunan nila, 19 dyan ay ginto. 10 naman ang silver at 4 ang bronze. Ginanap ang kompetisyon mula July 28 hanggang August 5. Isang aksidente pong muli sa dagat ang naitala nitong weekend. Sa imbestigasyon ng Philippine Coast Guard, Southern Tagalog, 75 tao ang sakay ng bangkang King Santo Niño 7 na papuntang Corcuera Port sa Romblon. May tinamaan umano ang bangka na hindi pa matukoy na bagay. Isang pasahero po ang namatay ng dahil sa cardiac arrest. 3 naman ang sugatan. Nakauwi pong iba pang nailigtas na pasahero. Kinundina ng AFP, Philippine Coast Guard at mga kaalyadong bansa ng Pilipinas ang pagharang at pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas na papuntang Ayungin Shoal. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Ito ang aktwal na pagbomba ng tubig ng malaking barko ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangyari ito August 5. Sabi ng PCG, hinarang at binomba ng China ang PCG vessel na nag-e-escort sa bangka. Na ayon sa AFP ay kanilang kinumisyon para sa resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sabi ng AFP, binomba rin ng tubig ang isa sa mga kinumisyon nilang bangka. Batay sa mga litratong in-upload ng PCG, 2 barko ng CCG ang sangkot sa insidente. Mariing kinundina ng PCG ang ginawa ng China na delikado at illegal daw.
Nananawagan ng PCG sa China Coast Guard na sumunod sa international law at itigil ang anumang illegal na aktibidad sa maritime zones ng Pilipinas. Tinawag naman ng AFP na excessive at offensive ang naging aksyon ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas. Dahil raw sa delikadong pagmamaniobra ng CCG, hindi na nakapagbagsak ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Sa isa namang pahayag sa China Coast Guard website, sinabi ng tagapagsalita ng CCG na ginawa lang nila ang nararapat na aksyon para pigilan nila ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na inakusahan nilang nanghimasok at may dala umanong mga illegal na building material. Meron nilang indisputable sovereignty ang China sa Nansha o Spratly Islands, pati na sa mga katabi nitong karagatan, kabilang na ang Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal. Nagpahayag naman ng suporta sa Pilipinas ang mga bansang kaalyado nito gaya ng Australia, Japan, Canada at Amerika, pati ang European Union na parehong nananawagan na sundin at respetuhin ang UNCLOS o United Nations Convention for the Law of the Sea sa South China Sea para mapanatili ang stability sa rehiyon. Sabi ng US State Department, inuulit nila na ang armadong pag-atake sa militar at pampublikong mga sasakyang pandagat at panghimpapawid ng Pilipinas, kabilang na ang Coast Guard sa South China Sea, ay pwedeng magpagana sa US-Philippine Mutual Defense Treaty. Hindi ito ang unang beses na binomba ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa ating teritoryo. Nangyari na ito sa Scarborough Shoal noong 2014 at 2015, pati sa Ayungin Shoal noong 2021. Ayon naman sa maritime expert na si Professor J. Bakal, sa tingin niya hindi titigil ang China hanggat hindi nito napupuwersa ang Pilipinas paalis sa Ayungin Shoal, pati sa iba pang lugar na sahop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa tingin pa ni Bakal, sunod na tatargetin ng China ang ibang bansa. Sinusubukan namin kumuha ng dagdag na impormasyon mula sa PCG, AFP, pati sa Foreign Affairs at Defense Departments. Hinihingan din namin ng pahayag ang Chinese Embassy. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinundin na rin ng ilang senador ang pangaharang at pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply boat ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Si Senate President Juan Miguel Zubiri na nagbahagi ng video ng insidente, sinabing dapat daw hikayatin ang buong mundo na kondenahin ang mga aktibidad ng China na anyay walang lugar sa sibilisasyon. Giit naman ni Senadora Risa Ontiveros, walang karapatan ng China Coast Guard na harangin at bombahin ng tubig ang barko ng Pilipinas. Si Senador Bong Revilla, pinagpapaliwanag ang Chinese ambassador tungkol sa insidente. Hinimok naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang Department of Foreign Affairs na aksyonan na ang pangharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, batay sa resolusyong isinumiti ng Senado noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga minumungkahing aksyon ang pagdulog sa United Nations General Assembly. Ayon sa maritime security expert at dating US Air Force Colonel na si Ray Powell, ang insidente sa Ayungin ay pagsasara sa mga dinaraanan ng barko ng Pilipinas. Estratehiya raw yan ng China para tuluyang masira ang BRP Sierra Madre at tuluyang mapaalis ang mga Pilipinong nakaistasyon sa Ayungin. Ayon kay Powell, importanteng makakuha ng mas malakas na suporta ang Pilipinas sa mga kaalyado nitong bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 34 na diplomatic protests na ang inihain ng ating bansa laban sa China ngayong taon. Dumagundong ang stage sa pagpasok ng Korean boy band Icon sa kanilang take-off world tour in Manila. Kahit kulang ng isa, pinunan naman nila iyan ng pangmalakasang performances. Long time no see daw sila with Filipino fans kaya all out din ang galawan nila. Hindi naman nagpatalo ang Philo Iconics na nakijam sa kanilang idols. Nagmistula pang Red Sea ang crowd sa pag-wave nila ng combat light sticks. Bukod sa produktong petrolyo, nakaamba rin po ang taas presyo sa bigas. Hanggang 4 na piso kada kilo ang nakikitang dagdag dyan ng ilang grupo. Para po pag-usapan yan, kausapin natin si Ms. Cathy Estavillo, ang tagapagsalita ng grupong Bantay Bigas. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Cathy. Ay, hello. Magandang umaga sa iyo, Miss Connie. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay dito sa Balitang Tanghali. Opo, para lang mas malinaw tayo, ano ho ang naging dahilan nitong pwedeng nakaambang taas presyo sa bigas?
Actually, Miss Connie, yung nakaamba ay hindi na siya nakaamba kasi nagtutuloy-tuloy na yung pagtaas ng presyo ng bigas. Monitoring ng Bantay Bigas at ng mga magsasaka ay kahit sa panahon ng kalamidad, mismo dun sa lugar ng kalamidad ay tumaas ng 2 pesos yung presyo ng bigas. At ngayon ay ang pinakamababa na ay 47, may 49 pang nag-text sa atin na 49 na yung pinakamababang presyo sa kanila. Yan ay sa Mindanao. So para sa mga magsasaka, para sa Bantay Bigas, yung patuloy, yung pagtaas ng presyo ng bigas ay nagresulta doon sa binanggit ni PBBM na 2 araw na lang yung buffer stock. Tapos yung statement din ng India, no, mas matindi yung statement ng India na hindi na sila mag-e-export ng non-basmati rice na kung saan ay 40% yung kanilang supply sa world market. So ang laki-laki nitong volume na to, so yan yung nagpagalaw sa presyo ng bigas sa world market. Kaya automatic na gumagalaw din dito sa ating bansa dulot nung liberalize yung industriya natin sa bigas. At ngayon ay magpapatuloy ito, no, dahil doon sa wala namang ginagawa ang gobyerno para maibsan o para mapigil yung pagtaas ng presyo ng bigas. Bagkus ay mas nakikiusap pa siya doon sa mga rice exporting countries na magbigay sa atin, no, na pwede tayong pagbilhan ng presyo ng bigas. At alam naman natin na yung low supply and demand na kapag pokonti ang supply ay automatic na tumataas at tumataas. At yun ang nakakatakot dahil tayong bansa, ang Pilipinas ay number 1 rice net importer. Okay, pero ito kasi nabanggit ho ng Pangulo, di ba, na talagang ang kakausapin niya nga ay ang India. Pero sabi niyo nga, talagang tumanggi na, no? Ito'y 40% ano, dun sa ating supply, sabi nga. Pero ano ho, may mga iba ho ba tayong mapagkukunan dito ho sa atin sa local harvest? Hindi na ba talaga kakayanin? Actually, Miss Connie, yung harvest season natin ay mag-uumpisa yan ng September, October hanggang November. At dapat natin tignan na dapat walang paggalaw ng bigas, ng presyo ng bigas dahil mismo ang gobyerno, ang presidente ang nagsasabi na okay yung supply natin, okay yung supply ng bigas, wala tayong ipag-alala, pero bakit gumalaw ng todo o bakit gano'n na lang kataas yung pagtaas ng presyo ng bigas? Ma-associate natin itong pagtaas ng presyo ng bigas. Una, yung sinabi ko na malaki yung epekto ng India, yung binanggit ng India, and at the same time ay yung industriya natin sa bigas, yung bigas mismo natin ay wala naman hawak ang gobyerno para ilabas ito ilabas ito through subsidized price para mahila niya pababa yung presyo ng bigas. So ang talagang ang problema dito sa ating bansa ay hawak ng mga traders, ng mga millers at ng mga importers yung bigas, yung produkto, kung kaya nilang itakda, kaya nilang laruin yung presyo nito sa palengke na talagang itinataas dahil dun sa paggalaw ng presyo ng bigas sa world market. Opo. Miss Cathy, sabi ho ng Department of Agriculture, sila ay nagpoproseso na ng permits para sa 1.3 trillion no, na metric tons sa pag-i-import. Baka ito'y makatulong para mapababa ho yung presyo, hindi kaya? Actually, Miss Connie, ay 1.3 million metric tons yung planong angkatin ng gobyerno. Oo. Yung planong angkatin ng gobyerno ay para sa kanyang buffer stock yan. Yung buffer stock na yan ay hawak ng gobyerno para sa kalamidad at mga emergencies dahil naubos na yung kanyang buffer stock. Una, hindi niya lahat na ipamili yung kanyang budget para sa kanyang buffer stock na ano ito na flag down ito ng COA, Commission on Audit. Tapos yung hawak niyang buffer stock ay dinala niya doon sa Kadiwa stores na ibinenta ng 25 pesos per kilo. Parang gusto niyang mag-create ng atmosphere na may mababang presyo ng bigas, ganyan. At kaya mauubusan talaga siya ng buffer stock na tuloy-tuloy yung kalamidad sa ating bansa, kaya mauubos. Kaya yun yung sinasabi niya na i-import niya. So hindi yan magre-resulta ng pagbaba ng presyo ng bigas sa atin dahil buffer stock for calamities, hindi niya pwedeng dalhin sa palengke yan para magresulta ng pagbaba ng commercial price ng bigas. Naku, maghihigpit tayo lalo ng sinturon, ma'am. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras dito sa Balitang Hali.
Maraming salamat, Ms. Connie. At nananawagan tayo na dapat ang gobyerno, yung kanyang mga pondo dito, lalong-lalo na yung Intel Fund na mismo ang Department of Agriculture ay nilagyan na niya ng Intelligence Fund, dalhin na yung mga yan sa suporta sa ating mga magsasaka para mapataas yung produksyon natin at wag na talaga tayong aasa sa importasyon dahil ito na nga yung nangyayari sa atin. Pag krisis ang bigas sa world market, talagang apektado yung ating bansa. Kayang-kayang likhain ng ating mga magsasaka yung ating pangangailangan sa pagkain kung talagang seryoso din ang gobyerno na tulungan sila, bigyan importansya sila at higit sa lahat, pondo para sa mga magsasaka ay dapat mapunta sa kanila. Okay po. Ms. Cathy, maraming salamat po sa inyo. Yan po naman si Ms. Cathy Estavillo, ang tagapagsalita ng grupong Bantay Bigas. Balikan natin ang tungkol sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa mga binahang residente sa Pampanga. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, pangmatagalang solusyon ang nais ng Pangulo sa pagbaha dito sa Pampanga, ngayon din sa katabi nitong lalawigan ng Bulacan. Kaya naman isa sa nakikita at pinag-aaralang solusyon ng paggawa ng water impounding facility sa Candaba Swamp. Kasama sa tulong ng Pangulo sa Kapitolyo ang mga LGU official ng Pampanga sa panguna ni Governor Dennis Pineda, dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Isa sa naghayag ng pagtutol dito ay si Pampanga Representative Ana York Bondo, dahil sila lang daw sa 4th District ang nakapag-aani ng maraming palay sa Pampanga at nangangalib pa ngayon na wala pa ang sakahan. Nagbanta siya mag-walk out kung itutuloy ito. Pero sa pag-uusap nito sa paksa, nilinaw na DPWH at ang Pangulo na 200 hectares lamang o 10% ng 2,000 hectares of swamp ang maapektuhan. Titiyakin naman daw ng pamahalaang nasyonal na mapapabuti ang mga maapektuang magsasaka at pamilya. Sabi ng Pangulo, mag-resign siya sa Department of Agriculture kung hindi ito matutupad. Ang nais ng mga LGU official, gawin ng dredging sa Pampanga River na bumabaw na dahil sa siltation, hindi raw regular ang pagdedredge na ginagawa ng DPWH. Sabi ng Pangulo, isa sa short-term solution ng dredging dahil sa climate change, nag-iiba na rin daw ang dapat gawing pagtugon sa pag-ulan at pagbaha. Ang LGU ng San Simon, iminungkahi naman sa Pangulo na itaas ng bahagi ng NLEX sa kanilang bayan na inaabot ng baha. Agad naman itong nasibahan ng Pangulo. Dahil dito kailangan din itaas ng tulay na nasa ibabaw ng bahagi iyon ng NLEX. Ang LGU naman ang apalit, hiniling na mapatapos ang upgrading sa MacArthur Highway na nabinbin daw dahil sa katapusan ng pondo. Tiyak naman ang DPWH sa pamahalang nasyonal na kasama na ito sa 2024 national budget at nasabihan na din ng kontraktor na ituloy ang paggawa ng kalsada. Nauna rito nagtungo sa Benguiao Convention Center, San Fernando, Pampanga, ang Pangulo. Inobserbahan niya ang pamahagi ng ayuda ng DSWD at tupad ng DOLE. Sabi ng Pangulo, nasa Pampanga siya para tiyakin na ibibigay ang karampatang tulong sa mga apektadong residente, kasabay ang pagbibigay ng payo sa lahat na dapat mas paghandaan ang mga pagulan dahil higit long mas malakas dahil sa climate change. Balik sa iyo, Rocky. Maraming salamat, Ian Cruz. Masaya raw si K-drama actor Jung Hae-in na makabonding ang kanyang Filipino fans sa Manila. 되게 밝으신 것 같았어요. My first impression was Filipinos are really happy people and they smile a lot. They look like very bright people. Balik Pinas ang Snowdrop and DP star para sa kanyang 10th season fan meet nitong weekend. Gusto raw niyang masubukan na mag-golf at pumasyal sa Bohol. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.